4th ang pinuno ng Public Information Office ng Angeles City, Pampanga. Magandang hapon po, Sir Jay. Welcome po sa programa. Magandang hapon po, ma'am, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon po. Opo, Sir Jay, ano na po yung pinakabagong count, pinakabagong bilang ng mga nasagip, nawawala at nasawi sa insidente? Nadagdagan po ba ito? Huwag naman po sana. Yes, ma'am. As of today po, unfortunately, natagdagan na po yung bilang ng ating mga casualties. Sumakyat na po sa 4 mga bilang ng mga namatay. Na-retrieve na po lahat ng mga ito. Kahapon, yung unang casualty, isa po itong Malaysian national na nadamay doon sa katabing gusali, no, kung saan siya nangungupahan. Kaninang madaling araw, 2 pong mga victims natin ang nakakausap pa natin with our rescue team. Yung isa pa, magkapatong po kasi itong 2 ito. Opo. Nakakausap po sila. And one of our doctors was able to insert yung IV fluids, no? Yung isa sa mga victims. Na successfully po na-retract yung isa kaninang madaling araw. Unfortunately, nag-arrest po ito during the retraction, no? So pagdating po sa hospital, nire-revive po siya, but unfortunately, he became casualty number 2. Yung nabigyan po ng IV fluids na nasa rubble pa rin, nagkaroon din po siya ng cardiac arrest at siya po yung naging casualty number 3 po natin. Okay. Si number 2 and number 3 po ay na-identify na kasama po doon sa listahan na binigay ng site engineer na mga possible na trap na mga construction workers. So ito pong 2 ito ay mga identified na construction workers. Kanina pong umaga, nakahanap po yung ating mga search team ng isang body, no? Ito po ay isang lalaki, pero still unidentified pa rin po ito. No? At tinaalam pa natin kung kasama ba siya doon sa mga missing persons na mga construction workers o kung ito po ba ay kasama na or kaanak ng mga naririto na naghihintay na mga vendors daw, no? Doon sa lugar ng pinangyarihan. Opo. So kung 4 na po yung nasawi, ilan pa po yung hinahanap at ilan po sa kabuuan ang nailigtas? Looking by the list ng mga personnel, mga construction workers, we are still looking for 17 missing persons. Pero this is a rough estimate. Pwede pong magbago ito kasi meron pong mga kaanak na naroon daw sila, no? Yung mga vendors, mga kamag-anak mismo ng construction workers, no? So ganun po yung figure na tinitignan natin. We have rescued 26 in total. Lahat po ng mga ito nakauwi na, no? Including yung mga naidala sa hospital ng Angeles, with the help of social welfare. Nabigyan po natin ng financial assistance, ng medicines and food packages, and even transportation arrangement going to their provinces, no? Opo. Sa ngayon po patuloy pa rin yung search, rescue, and the retrieval operations po. Activated pa rin po yung Unified Command System kung saan yung ating RO o yung responsible official ay si Angeles City Mayor John Lasatin, at ang lead operations po dito ay ang Bureau of Fire Protection. Opo. Sir Jay, meron pa po ba tayong signs of life na detect doon po sa gumuhong gusali? Kani-kanina lamang po, pansamantalang in-stop muna, no, yung search and rescue to give way para gawin yung thermal scanning procedure. Ito po yung ginagawa upang ma-detect kung meron pang signs of life doon sa rubble. We have yet to get any feedback from those in the site, no? Kung sino man yung mga gumagawa ng thermal scanning. Pagbalik po nito, magkakaroon na po tayo ng information. Opo. So hindi pa po terminated ang search and rescue operation? Hindi pa siya search and retrieval? Opo, as of now, search, rescue,
and retrieval operation po tayo. Opo, Sir Jay, nakakuha na po ba tayo ng listahan ng mga kabuuang mga construction workers para po magtugma kung ilan pa po yung ating hahanapin doon po sa Gumuhong Gusali? Right now po, nagre-rely po tayo dun sa binigay ng site engineer na mga pangalan. At so far, dalawa na doon po nagtugma, no? At yung iba po, nalaman natin na they're very fortunate na dahil Sabado ng gabi, nakauwi yung iba, no, sa kanilang pamilya, no. So these were listed out na nung nalaman natin hindi sila kasama doon sa mga natabunan. Opo, ano po kaya yung naging pangunahing dahilan sa pagguho ng gusali? Kasi may mga impormasyon po na lumalabas na nakaapekto daw po yung malakas na pag-ulan at hangin noong Sabado dyan po sa Angeles. Totoo naman po na nagkaroon ng thunderstorm na may hangin, no, noong Saturday night. Pero ang naging epekto lang naman po noon sa lungsod ng Angeles, mga branches na naputol, no. Pero sa mga structures po, katulad ng dito sa Balibago, wala naman pong mga major damage, maliban po dito sa nangyari nga po itong pagguho na ginagawang gusali, no. Marami pong mga information na lumalabas, pero patuloy pa rin po yung ginagawang investigation para dito sa mga rescue operations natin. Opo, Sir Jay, base po sa paunang investigasyon, may indikasyon po ba ng structural failure o kapabayaan kung bakit gumuho po ang nasabing gusali? Sa panahon po ngayon, it's very too early to say, no? Habang patuloy pa rin yung mga pag-gather ng data and information, nagba-backtrack po tayo, no? At inaalam pa namin, marami pa tayong kinakalap na mga mahalagang impormasyon tungkol sa ginagawang proyektong ito. Opo, pero meron po silang valid at saka kumpleto po ba yung permit netong gusali na ito, Sir Jay? Sa kasalukuyan po, ang nakita pa lang po natin yung kanilang building permit na na-acquire noon pang taong 2023. And then po, ang report sa amin is nag-start po yung construction nito in 2024. No? So, ang proposed po ng project is a 9-story commercial building. So, meron din pong mga natanong tayo from our friends from the media kung meron daw silang nabalitaan na mayroong mga ibang parang revisions. No? Yun po ay inaalam pa natin sa kasalukuyan. Opo, tsaka may mga concerns po kasi o mga reklamo na nakalap or mga nakakarating-rating na meron daw po mga reklamo patungkol nga po doon sa construction po ng gusali, Sir Jay. Tama po kayo at meron din po tayong natanggap din na report na mga problema naman sa mga employees, no? Ito po ay ginagather natin lahat at bine-verify po natin. Opo. Sa ngayon tukoy na po ba yung contractor, yung developer at sila po ba iniimbestigahan na, Sir Jay? Kahapon po, meron pong pumunta rito na nagpakilalang kaibigan ng may-ari ng property, no? At binanggit po sa LGU na nasa abroad lang daw yung may-ari ng property. Ang napag-alaman din po natin na yung pangalan ng contractor ay Golden Years, no? Golden Years yung pangalan, no? So patuloy pa rin yung pag-collect po natin ng data para magkaroon ng paglilinaw kung ano yung mga nangyayari din, kung mga naging sanhi ng trahedyang ito. Opo, Sir Jay, may mga napaulat na paglabag pero may pananagutan po ba ang City Engineering Office kung mapapatunayan na meron po silang kakulangan sa pag-inspeksyon kasi hindi naman po ito mapapatayo hanggang 9th floor kung wala ding go signal doon sa ating City Engineering Office? Lahat po yan sisilipin, lahat ng anggulo, no? Even yung mga like yung thunderstorm, lahat ng factors, no? Mayroon pa tayo naririnig na mga
construction sites nearby na naka-apekto daw. Marami po tayong tinatanggap na mga data. Ito po ay iniipon lang natin at makakatulong po ito sa mas malawakang investigasyon, no? At ang instructions naman ni Mayor John Lasatin is kailangan talaga malaman natin yung reason behind this tragedy at nang sa ganon maging wake up call ito Yes. para sa mga future constructions pa, no? Dahil ang Angeles City po ay isang highly urbanized city. So marami pong mga namumuhunan dito, mga foreign investors, kaya pati itong small district, entertainment district ng Barangay Balibago, dati mga bahay-bahay lang yun nandito. Ngayon mga hotels na. Patuloy po yung progress nito, kaya kailangan maselan din po tayo. Dapat naaayon sa batas, no? Opo. At sa mga kung ano man yung policy ng pamahalaan. Opo, may time frame po ba, Sir Jay, kung hanggang kailan itong sakop na isinasagwa po nating investigasyon? Ang focus po na ng Unified Command System po ay yung buhay ng mga nasa loob, no? Kapag nagkaroon po ng recommendation based sa kanilang study kung wala na pong signs of life, mag-proceed po tayo most probably dun sa retrieval and clearing operations. Gamit na po natin yon yung mga malalaking equipment na, no? Mga heavy equipment. And then pagkatapos po nun, full investigation na po tayo. Opo, magkakaroon po ba na iba pang inspeksyon sa mga matataas na gusali? Siyempre, nagkaroon, kumbaga yung structural integrity, especially yung katabi po nitong gumuhong gusali, Sir Jay. Opo, marami na, alam niyo po, napaka-overwhelming ng outpouring support ng iba't ibang mga government agencies, mga LGUs, even po ng mga private organizations. Kani-kanila lamang merong mga private organizations composed of structural engineers, mga private po ito na nagpa-practice, and they're willing to offer their expertise and services para pa matulungan yung LGU, no? Sa pagpaplano at pag-imbestiga sa mga ganitong klaseng projects. Opo, ilang rescue teams na po ba, Sir Jay, ang andyan? Kasi ang MMDA din po andyan tumutulong at meron din mga pribadong sektor ang nagtutulong-tulong para nga po sakaling may buhay pa, masagip po, Sir Jay. Alam niyo po, tama po kayo, napakarami po kahapon. Umabot kami sa mahigit 900 na running responders. Right now, binawasan po natin to, nasa 783 running responders po na patuloy na sumusuporta dito sa ating layunin. Opo, pero gumagamit po ba ng mga heavy equipment o mano-mano po yung ginagawang paghukay sa ilang bahagi po ng rescue operation? Alam niyo po, napaka-systematic kasi ng procedure ng ating operation dito, no? Pinag-divide po yung itong rubble into 4 quadrants. So bawat quadrants po, merong kanya-kanyang mga paraan kung paano yung pag-operate, no? Merong mano-mano, merong gumagamit ng heavy equipment, merong gumagamit ng mga hydraulics, no? Systematic approach po ito at hindi basta bara-bara yung pag-alis natin, pagtanggal natin ng mga debris. Okay, siguro Sir Jay, ano na lamang po ang mensahe nyo doon sa pamilyang naghihintay at naiinip pa rin, ano? Siyempre, yung kanilang kaanak, nandun pa sa ilalim. Kumbaga, parang siyempre, ano sa kanila yun, Sir Jay, kung buhay pa yung kanilang mga kamag-anak. Ano po ang masasabi po ninyo? Opo, naiintindihan po namin ang karamdaman ng mga kaanak, no? Actually, kaninang umaga, personal na pinuntahan ni Mayor John Lasatin yung mga pamilya na naroroon upang dalamhati, mag-express ng sympathy sa kanila at i-explain na meron po tayong proseso, no, ng mga expert, ng mga talagang dalubhasa pagdating sa mga ganitong mga insidente, no. Pero nandyan rin po ang maliban sa lokal na pamahalaan, ang national government, ang DSWD, katuwang po yan everyday, dinidebrief po sila, binibigyan ng assistance, no.
At kasama po namin sila dito. Nandito kami sa command post, no. Kami po lahat naghihintay, no, na kumukuha ng update, nagpaplano at the same time at binibigyan po namin sila ng mga updates every now and then. At kasama po namin sila dito. Opo, hanggang mamayang gabi po ba 24 oras yung gagawing operasyon o tigil pansamantala pagsapit ng gabi? Ina-assess po namin na every now and then, no, Okay. kung ano man yung mga developments na nag-evolve. Kahapon nung nakikita natin na we are very hopeful, may mga nakakausap tayo ng mga victims, so ginawa po nating 24 hours, no. Ganito rin siguro most likely yung mga mangyayari in the coming hours. Okay, with that, Sir Jay, maraming salamat po at balitaan niyo po kami kapag meron na pong development dyan sa paghahanap sa ating mga kababayan sa Gumuhong Gusali sa Pampanga. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po, Sir Jay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. DCXL Pulso